Tayo po, mga minamahal, dumako na po sa pinakamalagang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Na ito po ay dadalhin po ng ating beloved co-preacher, beloved Brother Dante Bada. Amen. Praise the Lord. Tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Praise the Lord. God bless you, co-preacher, beloved brother Echel Calendasyon. Po natin dakilang Diyos may mahal. Tayo po'y sama-sama dumalangin sa ating dakilang Diyos para po sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamalapit na Panginoon. Let us pray. Hallelujah, praise the Lord. Opo, mapagpalang Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa mga panalangin pagluhod ng mga tao na iyong lilingsan. Ang beloved Pastor Evangelist Julistara, may patuloy kami nagkapasalamat sa patuloy na kalayaan na pinagkaloob mo sa amin upang may paabot na pagkapasalamat. Maraming salamat po sa paglangis sa bawat bahagi. At yung tuwing banal na gawain mula sa pag-open ng MC, po ayun po sa soling maging sa mga patutuo. Sa huwag din beloved choir, sa pagkilusakit nga, matamis at mula presensya, maraming salamat. Maging sa pagkapaliwanag, sa pagbibigay, sa pagkakalob ng mga kapatiran, ikaw patuloy magpala, ayon siyang madakilang pangako, siksik, liglig, kumaapaw, pagkapalipagkalob mo. Hallelujah, sa huling bahagi ng pag-aaral sa salita, malapan siya malalikod, hindi ako karapat dapat ni si mabit man lamang tigay ng pangalan naman sa pagkamahina. Ngunit sa mga sandali gamitin mo lamang, daluyan, Espiritu ko pala, ang labing ito simpleng pangungusap ka sa mga kapangyarihang pag-ibig siya mga taos kang malabi. Patuloy mo patibay mo pananampalataya saan kami nagkamalit nagkasala, ikaw ang kapatawaran. Pagpalain mo kami hanggang matapos yung pag-aaral, pagkaloob, mahal pa noon, panatag na kaisipan, hanggang sa matapos pa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Minsan namin sinasaway, lahat ng oras na hindrances, Satan, we bind now, mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, may mahal. Muli isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos, kaya ang pinakamataas na pagpupuri at pagpaparangal at pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. At ganun po ang ating patuloy dubli paggalang at respeto sa ating minamahal, ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida and his beloved children and grandchildren, great-grandchildren, mga minamahal, hallelujah, and their loved ones, at ang ating patuloy na pag-alaala sa mga ginintuan, turat aral ang ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, kailanman din po natin makakalimutan. Praise the Lord. At ganun po sa lahat na ating mga kasama, hallelujah, katuwang sa pagtaguyod sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Hallelujah. At sa inyo pong lahat, ating inibig ginigiliw mga kapatiran, isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya pinagpala po yung abang lingkod. Straight po isang linggo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy tayo nagsasama-sama para po sa kaluwalhatian ng dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Kaya mga minamahal, ihanda po natin ang ating mga pagkinig. Mayroon tayo mga ballpen, papel, isulat po natin ating mga talata. At tayo po'y dadako sa ating pag-aaral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, napakalaga na tayo po'y lumago sa ating po paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Na habang tayo po'y tumatagal ay hindi po patras ang ating paglilingkod, kundi lalong tatatag at lalong titibay ang ating pananampalataya. Everybody say amen. Kaya ang ating pamagat, mga minamahal sa ating pag-aaral, mga minamahal po rin ang ating dakilang Diyos, paglago sa biyaya at kaalaman ng Diyos. Growing in God's grace and knowledge, purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa panahon natin ngayon, mga minamahal, napakahalaga na ating po mga nawa, lubos ang ating paglilingkod sa malapon sa pagkatanggap po. At sabi, dami po sa naglipana ngayon na grupo ng paglilingkod sa Diyos kapag kulang po tayo sa paglago at sa kaalaman ng ating dakilang Diyos,
minsan kahit medyo matagal na tayo ay hindi maiwasan yung mabahiran yung ating paglilingkod at nagiging daan para yung ilang kung kailan tumagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, saka naman nag-alinlangan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaya nga ang sabi sa unang talata na ating po bibigyan ng pansin from the book of Ephesians. Mula po sa aklat ng Episo, Kapitulo 2, ang talata ay 20 hanggang 22. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20, talatang 22. 20 hanggang 22. 20 hanggang 22. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasagaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa panulok. Sa 21, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapit na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Sa 22, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Bible reader. At dito po tayo usad sa ating po pagtalakay ng mga talata sa banal na kasulatan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi dito, balikan po natin ang talata, mga minamahal, na itinayo, sabi, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo, Jesus din ang Pangulong bato sa panulok. Na sa Kanya, ang buong gusali ay nalalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang timplong banal sa Panginoon. Na sa Kanya, itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya malinaw ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, na kung saan itong ating po kinalalagyan, hindi po tayo separate sa mga inumpisahan na mga propeta at karugtong na mga apostol. Amen? Amen. Na ang sabi mga minamahal, purihin ang ating, sabi nga, kung may magtatayo po ay mga, ano po ang ating po, mga minamahal, tayo po ay apostolic Christian. Amen? So, ibig sabihin, continuity o continuation ng mga ginagawa ng mga apostol. At ito po, ang ginagawa ng mga apostol, karugtong sa mga propeta, mga minamahal. Everybody say amen. Yung mga nagtatayo ng iglesia, baga tinutukoy dito tahanan, mga ito po, nagtutukoy po sa iglesia ng ating dakilang Diyos. Na may mga iglesia ngayon na, hallelujah, ibig sabihin, paglilingkod sa Diyos o grupo, puluto, mga churches, mga minamahal na, hallelujah, hindi talaga ang mahal na Panginoon ang kanilang sentro. Amen? Mayroon pa sila ibang hinahanap. Ngunit tayo po, ang sabi dito, yung batong mga minamahal na itakwil, mga minamahal, siya po yung ating naging panulok na bato. Everybody say amen. Kaya nga ang sabi na, mga minamahal na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo, Jesus din ang Pangulong bato na panulok. Na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang timplong banal ng Panginoon. Everybody say amen. So mga minamahal, tayo po, bawat isa sa atin ay kabahagi sa templo ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Na kung saan ang sabi, nakalapat na mabuti. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakalapat ng mabuti, lumalago. Amen? Everybody say amen. Ang sabi ito, ay lumalago upang maging isang timplong banal. Kaya nga, purihin ang ating dakilang Diyos. Na sa ating paglilingkod, mga minamahal, di ba? Unang-una, ay hindi natin accepted yung ganitong uri ng pamumuhay sapagkat hindi pa po tayo ganun kalago. Amen?
sa ating pamumuhay. Kaya, literally, mga minamahal, sa ating pamumuhay, may pagbabago unti-unti. Yung iba, instant, mga minamahal. So hanggang sa nailapat tayo ng mabuti at ang sabi, lumalago hanggang sa maging isang templong banal ng Panginoon. Kaya itong ating katawan, mga minamahal, ito po yung naging templong banal ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi tumatahan sa bahay na gawa ng kamay na bato, simento, kahoy, kundi ngayon po, bagamat ang Diyos ay napakalaki, ngunit mahiwaga, nagkasya sa ating mga puso. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na puno. At diyan tumahan, bago tayo maging tahanan ng Diyos, tinuruan muna tayo, yan po ay lininis at maging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Hanggang sa, ang sabi ito, mailapat, nakalapat ng mabuti at lumalago. Para daw maging isang templong banal ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Na dito lininaw sa 22, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Malinaw po? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya wala po doon ang Diyos sa mga inanyuan larawan, bato, semento, kahoy, kundi ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan saan? Sa puso o laman. Amen? Buhay na mga linalang ng ating dakilang Diyos. Kaya, kapag tayo po nagkakatipon, tayo po yung visible church. Pag hiwa-hiwalay tayo, tayo po yung nagiging invisible church. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tahanan tayo ng ating dakilang Diyos. Ang sabi dito, sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So dito, bago tayo maging tahanan ng Diyos sa Espiritu, pinapaging banal muna tayo. Everybody say amen. So yung ating kabanalan, yung ating mga panglabas na kaanyuan, mga minamahal, larawan yan ng pangloob natin na kaanyuan. Everybody say amen. Yan ang ilinalarawan ng ating panloob na pagkatao. Yung ating mga suotan, bakit puti? Simbolo ng pagiging purity. Everybody say amen. Banal, ang sabi ito, upang maging templong banal sa Panginoon. Itinayo, upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ngayon po, tayo po nagkakatipon, sinasamba natin dahil nasa ating kalagitnaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sapagkat sa ganito, hinahanap ng mahal na Panginoon ang mga tunay na mananamba. Kaya ang mga tunay na mananamba, ang sabi, you must worship in God in spirit and truth. Hindi po pwede magkahiwalay yung espiritu at katotohanan. Si Satanas man ay espiritu, pero wala sa kanya ang katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapan. Pero ang kalakip ng espiritu ng malapon ay ang katotohanan. At malalaman mo ang katotohanan ay nagpapalaya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi, ang Panginoon, ngayon ang Panginoon ay espiritu at kung nasaan ang espiritu ng Panginoon, nandoon ang kalayaan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, hallelujah, nanahan sa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos, tayo po'y naging tahanan ng Diyos, nasa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi lang tayo nakumbinsi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga tanda at prueba at ebidensya, kumilos sa ating kalagitnaan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos to prove na totoo ang ating ginagawa at tayo po ay nasa loob ng katotohanan. Hindi iglesia na itinayo ng tao, kundi iglesia na itinayo ng mahal na Panginoon. At siya po ang Pangulong Bato. Ang sabi ito, kaya nga nakalagay, Jesus, Miracle Crusade. Krusada ng mahal na Panginoon. Siya ang nasa ibabaw. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Magpatuloy po tayo mga minamahal. 1 Peter chapter 2 verse 7.
Dito po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, versikulo 7. Sa inyo ngang nangangampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nangangampalataya, ang batong tinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siya'y naging pangulo sa panulok. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So malinaw, kaya magtaka kayo, marami mga tao ngayon, mga minamahal, simbahan o church, mga minamahal tayo na, kung saan mga minamahal, ang mahal na Panginoon, hindi po yung sentro sa kanila. Amen? Pero sa atin po, nang sabi, sa inyo ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Amen? Sino ang tinutukoy dito? Ang mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal, purihin ang ating dakilang, sabi ko natin ng ating overnight, sapat na yung makilala mo ang mahal na Panginoon. Sapat na yung makilala mo ang mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat wala na pong ibang makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon lamang isang daan patungo sa langit at buhay na walang hanggan. Sabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan at katotohanan at ang walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At walang ibang ibinigay pangalan sa silong ng langit na sukat ay kaligtas, liban sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, sapat na yung mapanghawakan mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? Na kung saan mga minamahal, kahit ano pong mangyari, sumampalataya ka sa Kanya, sinunod mo kayong kalooban, sapat na yon at ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa panahon natin, marami po magagaling mga minamahal, mga bersikulado, pero hindi po para bigyan ka ng isang maayos at malinaw na direksyon ng iyong buhay, kundi para lituhin ka. Dahil sa sobrang nilang kaalaman, malilito ka, mga minamahal. Dahil ang kanilang mga kaalaman ay nadaya sila sa pagkarungan ng tao. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat dito ang kinalagyan, dito po ang nagturo sa atin, hindi po sa pamamagitan ng mapanghikayat na salita, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masandal sa karunungang tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatuloy tayo sa kasunod na talata. Psalms chapter 118, verse 22. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 118, versikulo 22. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Amen. Amen. So pares nito mga minamahal, kaya nga kahit nakahula na yun noon pang mga minamahal. Kaya sabi nga natin, tayo po ay hindi po nalalayo sa mga ng mga propita at ng mga apostol. Hanggang ngayon, tayo po'y karugtong mga minamahal at ito po na kanilang itinakwil ang mahal na Panginoon. Katunayan, ang mahal na Panginoon dapat, ang mga Israelites, sila yung unang talagang mga minamahal na kikilala sa mahal na Panginoon. Pero sila po hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng Misaya. Pero dahil sa kanilang pagtakwil, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Naging mahalaga sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, sila naghihintay pa rin ng Misaya, pero tayo, matagal na natin alam na matagal na nagparito ang ating tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, di man tayo literally na mga Israelita, pero narugtong po tayo doon sa ng kaligtasan sa pagiging anak ng Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tinawag tayo mga Kristiyano. Nang lumang tipan, tinawag mga Israelites ang mga naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ng lumang tipan, hindi po ibig sabihin na ang mga Israelita lang ang tao noon. Kagaya din natin ngayon, marami din mga tao doon. Nandyan po, karami talaga ang mga Egyptian, ang mga Pilistino, mga minamahal. Pero sino po yung ginagabayan at pinapatnubayan ng ating dakilang Diyos? Ang angkan lang na Israel. Kaya nagintanyag ang na Israelite sa Biblia. Palakpakan natin ang ating New Testament. Dumami po mga minamahal. Naging Kristiyano. Pero dahil sa pagdami po mga minamahal ng mga
hindi lahat ng Kristiyano ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang katotohanan. Naglagay po ng mga specific ano po ang Biblia, mga minamahal. Ang nakakatiyak, mga minamahal, na may langit at buhay na walang hanggan, yung sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Isa po doon sa binigyan termino na ginamit ng Panginoon. There is there now no condemnation to them which are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, mahalaga ng ating pagiging Kristiyano, maging spiritual Christian. Walking after the Spirit. Marami sa ating panahon ngayon na mga Kristiyano, walking after the flesh. Kaya pagtingin mo, Kristiyano kung tawagin, pero walang pinagkaiba sa mundong ito. Kaya huwag kang magtaka bakit iba ang uri ng iyong pamumuhay. Sapagkat ikaw ay lumalakad hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. You are a spiritual Christian. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Sinusunod mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po, hindi po tayo hiwalay sa mga turot aral mula po sa mga na mga propita, sa mga apostoles at hanggang sa ating panahon ngayon. Kaya nga, sabi natin tayo po apostoles Christian sapagkat ikinekontinue natin ang mga ginagawa ng mga apostoles. Everybody say amen. Kaya, ang mga apostoles, kaya mga santo, mga minumahal sila, Virgin Mary, Mary Magdalene, Apostol Pablo, Apostol Pedro, sila po ay ating pinaniniwalaan. Pero hindi natin kailangan sambahin. Sa mga panahon natin ngayon, may mga tao na sumasamba kay Saint Mary, kaya ang tawag sa kanila mga Mariano. Amen? Mayroon pa kapag di ka nagkakaanak, ang iyong sasambahin ay sa tatawagan ay si Santa Ines. Kaya, ang nangyayari, dahil sa kapanalan, walang tumutugon, nagkakainis-inis. Ganon ang buhay, mga minamahal. Pero salamat sa Diyos, may isa lamang tayo dinadalanginan, pero ang ating panalangin ay may katugunan. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Natumbok natin ang sentro, ang totoong dapat natin dulugan. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatuloy tayo, mga minamahal, balik tayo sa New Testament. Ephesians chapter 4, verse 11 up to 12. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Sa 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating mga beloved Bible reader. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So dito po, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang isang. Ang iba ay pinagkalooban niya na maging mga apostol. At ang mga iba ay maging mga propita. At ang iba ay mga ebanghelista. At ang iba ay mga pastor at mga guro. So mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga natin, kung ating po ito pag-aaralan, minsan sa ating buhay, kaya, hallelujah, ang iba hindi makaintindi, mga minamahal, kung ating ito palawakin, dahil karugtong tayo, kumpleto po tayo sa ano po. At kung ating po dibigyan ng pansin sa katayuan ng ating beloved pastor, mga minamahal, kahit saan po diyan, ang gulo tingnan, kwalipikado ang ating beloved pastor. Sa mga binanggit dito. Everybody say amen. Pero dahil karugtong din po tayo, hindi tayo hiwalay, mga minamahal, sakop tayo dito, naging ano po sa mga gawa po ng mga apostoles at ng mga propeta, hallelujah, at ang mga iba ay naging ebanghelista, ang ating beloved pastor, kinikilala natin bilang propeta, bilang ano po, mga minamahal, ay doon po nangyari. At ito po, karugtong tayo, kaya hindi po tayo hiwalay, kompleto po, mga minamahal, ang ano po ng iglesia na ating kinalagyan ngayon. Everybody say amen. At hanggang ngayon nagpapatuloy, nandito may mga guro po tayo, mga minamahal, may mga preacher, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, na nagpapatuloy saan ang layunin. Bagamat pinagpahinga na ng mahal na Panginoon ang karamihan ng mga propita, kasama na po dyan ang mga apostoles, at kasama na po dyan ang
mga ebanghelista. Sa panahon natin, marami pa rin mga ebanghelista na may puso din talaga naman na sa mahal na Panginoon. At ngayon, mga preachers, mga minamahal na ipinagpapatuloy ang gawain na sa paglalayon, ang sabi dito, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay sa katawan ni Kristo. Everybody say amen. Ngayon, kung marami man mga minamahal, marami din ngayon nagpapanggap, kaya hindi sa ititibay, kundi sa ikasisira ng katawan ni Kristo. Pero nakita natin sa iglesia ating kinalagyan, dito po mga minamahal, hallelujah, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, ang sabi, pinapasakdal ang ating pananampalataya at tinuturuan tayo maging mga banal. Everybody say amen. Sa paglilingkod, pinatitibay tayo, hallelujah, sa ating pananampalataya, sa ating dakilang Diyos, hanggang sa maabot natin yung tamang sukat ng katawan. Everybody say amen. Kristo. So, ibig sabihin, mayroon talaga tayong na dapat maabot. Kapag naabot na natin yun, mga minamahal, darating na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Bakit? Handa na tayo humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, mapahal tayo sa mapahal sapagkat dito po, mga minamahal, dito po sa Biblia naganap yung tunay at mga tanda, mga minamahal. Hindi kagaya po ng panahon natin. May mga pastor dyan, mga minamahal. Pero ano ang kanilang, nagiging kontrobersya sila sa mga iba't ibang mga maanumalidad na mga gawain. Pero salamat sapagkat dito po sa gawain natin, mayroon tayong pastor na uliran. Hanggang sa huling sandali ng kanyang hininga ng kanyang buhay, nagpakita ng isang halimbawa kung paano natin pahahalagahan ang ating mga kaligtasan. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Bakit? Sapagkat ito ang tungkulin. Ang sabi, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Kaya makita natin sa pangangaral, pagtuturo ng ating beloved evangelist, may television, maminamahal, bagamat matapang mga pero grabe ang pag-ibig. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa ating pagpapatuloy, 1 Corinthians chapter 12, purihin ang ating dakilang Diyos. Verse 12 up to 27. Dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang kapitulo ay 12 at ang bersikulo ay 12 hanggang 27. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sa 14, sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi nga sa katawan. Sa 16, at kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Sa 17, kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. Sa 19, at kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa 22, hindi kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. Sa 23, at yaong mga sangkap ng katawan
inakaakala nating kakaunti ang kapurihan. Sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Sa 24, yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan. Sa 25, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Sa 26, at kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam, nakasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak, nakasama niya. Sa 27, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sumasamang mga sangkap niya. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mapansin niyo, mga minamahal, kung pumunta kayo, magmasid kayo sa ating kapaligiran, marami mga ngayon, mga pinapunta ka na sa mga grupo, paglilingsun. Daming po yung pagpunta, daming, halos lahat pastor. Halos walang membro na. Pero bukod tangi ang iglesia na yung kinalagyan yun, may isa lamang pastor. At lahat yun sumusunod pababa. Amen? Bakit? Sapagkat tunay po ang ating kinalalagyan na paglilingkod sa Diyos ay totoo. Ilinagay ng mahal po ng lahat ng bagay in order. Hindi lahat, ano pong sinasabi ito? Hindi lahat ang katawan ay isang bahagi lamang. Kundi binubuo ng maraming bahagi. Pero ang lahat na ito ay gumagalaw na ayos. Tingnan ang ating katawan. Maraming bahagi na, pero kapag sinabi ng iyong, anong nagkukumad? Ang ating utak. Pag nagsabi ang utak, nagutom ka. O kaya gusto mo kung saan, lahat yun, bahagi ng iyong katawan ay susunod. Hindi man pwede maglalakad ka papunta rito, yung kamay mo, sasabit doon para hindi sumama. Ibig sabihin may problema. Amen po ba? Pero nakita natin sa iglesia ang ating kinalagyan, naganap ito sa banal na kasulatan na ganito ang ilinalarawan sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Hindi nabubuo lamang ng ilang sangkap, kundi marami. Na ito po'y gumagalaw ayon po sa nararapat. Kaya, magtakong bakit ano po mga minamahal? O, halimbawa, sa isang katawan, kapag dalawa ang ulo, di na normal. Amen? Kapag apat ang kamay, hindi rin normal. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, yung kaayusan, mga minamahal, na ilinagay ng mahal na Panginoon yung mga bawat sangkap sa layunin na mayroon kang proper function. Everybody say amen. Na habang ginagawa mo yun, ginagawa ng bawat bahagi na walang pagrereklamo. Amen? Kaya for example, naglakad ka na ng mahaba, nakaramdam yung katawa, paan ng pagod. Sabihin mo, upo muna ako. Hindi ka naman pwede upo kasi pagod na yung katawan mo, nagpapatuloy lumakad doon. So, upo lahat ng bahagi ng katawan. Ibig sabihin, may unity. Amen po ba? Kaya sa ating po, paglilingkod nga po, sabi ng pastor, nangaral sa kalakasan pa niya. Kahit lang linis lang siya ng chapel. Tagabukas lang ng pintuan, basta langit. Gawin natin at gagawin niya. Pero dahil nakita yung kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa malapangin, itinaas ang kanyang posisyon ng ating pinakamamalapan. Hindi po siya ang naglikara ng kanyang sarili kung ano siya. Kundi, muli sa isabi doon, may mga taong puspos ng Espiritu ang ginamit ng mahal na Panginoon upang itanyag kung sino ang mahal na pastor. Kalakip doon ang mga tanda at prueba at ebidensya. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya siya po, mga minamahal, ay ating po, Kaya sabi na, parang sinasamba na daw natin ating beloved pastor. Hindi po.
kundi nagbibigay lang tayo ng tamang pagrespeto at paggalang sa mga tao na ginagamit o kinasangkapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kaya, mga minamahal po rin ng ating dakilang Diyos. Kaya, hindi lahat sa gawain ay ordinary preacher, hindi lahat ay preacher, hindi lahat ay mga awit, hindi lahat ay manunugtog. Pero lahat yun ay napangsyon ayon po sa nararapat. Kaya kapag nandoon yung pagpangsyon natin sa ayon po sa ating gampanin, nalulugod ang ating dakilang Diyos kaya sa bawat bahagi at sa bawat pagsamba, nandoon ang pagkilos ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mapalad, mga minamahal. Kaya ano kayo, mga minamahal? Ha? Magmasid kayo. O po, wala pong kagaya. Ha? Kaya nga, sabi ng may nag-survey, hindi natin kasama. Ang sabi, kung biblical ang pagbabasihan sa paglilingkod sa Diyos, wala po ibang pinakamalapit, kundi ang grupo ng Jesus Miracle Crusade. Kaya ang Biblia naman ang ating pattern kung paano tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Nandito nakasulat ang mga ng mga ginabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya atin po sinusundan yung kanilang mga gawa, mga minamahal, ipinagpatuloy ng ating beloved pastor at itinuro sa atin, mga minamahal, mula sa Biblia at sa tunay na buhay, naganap ang lahat ng bagay. Everybody say amen. Mga tanda at prueba at ebidensya ay naganap sa Biblia at sa ating panahon ngayon nangyari ang mga prueba at ebidensya, mga himala. Bakit? Sapagkat totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Kapag naging totoo tayo sa mahal na Panginoon, ay totoo din ang mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi tumayo ng mahal, hallelujah. Kaya anuman ang ating po ginagampanan sa gawain, mga minamahal, panatagin natin ang ating mga sarili na kahit datnan tayo ng mahal na Panginoon, ginagawa natin ang ganon, ay hindi yan mawawalan ng gantimpala. Amen? Kahit minya lang ang ating ginagampanan, hindi tayo mga awit, hindi tayo mangangaral, hindi tayo manugtog, kahit tagapalakpak lang tayo, tagalinis lang tayo ng CR, tagawalis ng chapel, lahat yan ay mahalaga sa paningin ng malpong. Bakit? Bahagi ka sa katawan ni Kristo. Ginagawa natin na may kagalakan. Everybody say amen. Pinagsama-sama tayo ng malapon para mabuo ang iglesia ng ating dakilang Diyos. Hindi pwede lahat ng mga ngaral. Hindi pwede lahat kapatiran lang. Hindi lahat ay instrumentalist. Hindi pwede, lahat ay, kung ano ba, ang sabi dito, binubuo ng maraming bahagi. Kaya nga ang sabi dito, mga minamahal, kung ating po babalikan, ang sabi, sapagkat ang katawan ay hindi, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, nasaan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ng ay pawang pakinig, nasaan naroroon ang pang-amoy? Everybody say amen. Nung pleto ng mahal na Panginoon ang sangkap sa iglesia, ang sabi, kalakip doon, unang-una, yung mga, ang sabi, mga minamahal, may mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, guro. Sa layunin, nasa pagtaguyod sa banal na gawain, ito po ay maging matibay at maging matatag. Everybody say amen. Kaya ang bawat bahagi naman, mga minamahal, kinakailangan, hallelujah, mahalaga yung ating pagpangsyon ayon po sa nararapat. Everybody say amen. Kaya minsan kapag nalilihis, may mga pagtutuwid, kasi kaya nga
itinutuwid sapagkat medyo nalilihis. Kaya kapag nangyayaring ganun, ang natatamaan sa paglilihis o sa pagtutuwid, huwag po tayo magdaramdam. Amen? Sapagkat, kaya tayo sapagkat ibig sabihin, disalign tayo. Kaya minsan kapag kamay nababalian, kinakailangan hilutin. Pag ang paa, ay ganun din, hinihilot para maibalik sa dati. Amen po ba? So ganun po ang natin, mga minamahal. Para bumalik sa normal, kapag medyo nalilihis, may mga pagtutuwid, may mga paglilinis sa layunin na manatili tama ang ating function. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Dahil sa ating kinalagyan na iglesia, mga minamahal, ito po ay punong-puno ng tanda at prueba at ebidensya. Kasama doon ang mga himala, mga minamahal, na pagpapatunay, sinasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating po pagpapatuloy, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya talagang ang oras ay hindi po nagpapahinga. Amen? Talagang tuloy-tuloy, hinahabol natin, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya maging attentive po tayo sa pakinig, sapagkat kapag nakalingat tayo kaunti, mababawasan. Amen. Mababawasan yung ating kaalaman, mga minamahal. Ha? Bakit? Sapagkat medyo malingat tayo ng kaunti, papasok ang interruption. Kaya panatihil natin, mga minamahal, maging po tayo sa ating pakikinig upang po natin yung kabuuan ng ating po inaaral sa hapong ito. Ephesians chapter 1, verse 22 up to 23. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 23. Sa 22, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sa 23, na siyang katawan niya na kapuspusan niyang pumupuspos ng lahat sa lahat. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Kapag nasa tama tayo na iglesia, may kapangyarihan. Amen? At ito po napatunayan natin. Kaya nga sabi, at ang lahat ng mga bagay na pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloob ang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Siyang tutukoy ang ating pinakamamahal na Panginoon, na siyang katawan, na siyang katawan niya, na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, hallelujah, itong ating ginagawang paglilingkod, hindi po tayo sumusuntok sa hangin. Kundi ito po may katiyakan at may kasiguraduhan. Mga minamahal, na sa ating pagiging matapat at sa ating pagiging, dedicated sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, may magiging resulta ito pagdating ng araw. Everybody say amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Second to the last verse, 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Mula dito sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10, sinasabi, ngayon pinamamani ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ng isa lamang Kristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi ngayon kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Wala na po tayo ibang iisipin, kundi ang magkamit ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Wala na po ibang laman ng ating puso at siyang paglilingkod, kundi ang marating natin ang langit at buhay na walang hanggan. Everybody say amen.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging seryoso lang tayo sa ating paglilingkod. May katiyakan tayo ng ating pong ginagawang paglilingkod. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi dito, maminamahal ngayon, ipinamani ko sa inyo, mga kapatid, sa pangamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Everybody say amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, lubusin natin ang ating po paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mayroon po, mga minamahal na po mag-ano po sa atin ng mga bagay na hindi po makapagpapatibay ng ating po pananampalataya, huwag na natin entertainin. Amen? Kundi, focus tayo sa pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Philippians chapter 2, verse 2. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo ay 2. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kaya kung ganun na po ang ating po, ng ating estado ng ating paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, umabot na yung tamang sukat ng pagkatao ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, darating na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ready na po tayo humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng ating katawan na buklod. Kung ano yung kinumad ng isip, lahat na bahagi ay sunod ng sunod. Amen? Walang ko-kontra. Ganon po yung katawan ni Kristo. Ganon ang iglesia ng ating dakilang Diyos. Kaya, walking after the Spirit, not after the flesh. Upang wag masunod ang ating mga sarili, kundi ang udyok ng Espiritu. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y minsan pa magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng awiting ito, bakit ako maglilingkod sa iyo? Bakit ang handog? Sa kabutihan mo. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Ando sa kabutihan
raw ay bulan. At para na babaliw raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hallelujah, hallelujah. Hindi ang gantimpala ang asahan ko. Hallelujah, praise the Lord. Langit ang dahilan kung ba't ako sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang asahan ko. Ilangin ang dahilan kung ba't ako sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Amen. Praise the Lord. Palakpak natin ating mga kamay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya tunay po, kapag lumawak ang ating pagkaunawa sa paglilingkod sa Diyos, kahit anong hirap, kahit anong pagsubok ang ating maranasan, hindi mo maisip ang tumalikod at iwanan ang ating tungkulin sa harap ng ating dakilang Diyos. Na kung paano ang ating sarili, ang ating katawan, ay ating po pinapahalagan. Bilang kabahagi sa katawan ni Kristo, ganito tayo mag-iisip, ganito tayo, mga minamahal, gagalaw, na kahit anuman ang mangyari, hindi po natin hahayaan ang ating katawan masira. Kahit anumang part ng ating katawan ay madamage o ma-injure, ginagawa natin ang lahat ng paraan upang maprotektahan ito. Ganon tayo sa mahal na Panginoon, sa paglilingkod. Kahit anong mangyari, hindi natin tatalikuran, hindi natin hahayaan ng ating katawan ito ay madamage o ma-injure. Gagawa tayo kung paano, papangsyon tayo kung paano ito manatili malusog. Mga minamahal, hanggang sa dumating ang tamang katawan at pagkatao. Hallelujah. Lalong tumatagal, lalong umanto po ang ating responsibilidad. Ang kapalit nito ay ang magiging magandang bukas sa ating pangatawan at sa iglesia ng ating dakilang Diyos. Ang resulta nito, kapag nagpahalaga tayo hanggang sa pagbabalik ng bahalapan, ang resulta nito, ikaw at ako ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya, pahalaga natin ang ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating minamahal na kapatid na ngayon lamang dumalo, hindi ito disgrasya kung bakit kayo nandito. Ito'y plano ng mahal na Panginoon upang kayo man ay magkamit
ng pagpapala, pangako ng ating dakilang Diyos. Hindi ito bagong relihiyon. Katunayan, ang Biblia ay matagal na. Kung ito'y bago sa inyong paningin, ito sapagkat ngayon lamang ninyo natsumpungan. Hindi ito disgrasya, kundi ito po'y grasya para sa inyo. Bakit kayo nandito? May 4 na reglamento ang kaligtasan. Una, pananampalataya. Ikalawa, ang pagsisisi. Ang pangatlo, ang bautismo sa tubig. Ang pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, nandito kayo sa harap upang ipakita na may pananampalataya tayo sa Diyos. Ang ikalawang gagawin natin ay yung pagsisisi. Ang maka-Diyos na pagsisisi ay hindi kagaya ng pagsisisi sa sanlibutan. Nagdudulot ng pighati, panghihinayang, hinagpis at marami pang mga negative na bagay. Pero ang maka-Diyos na pagsisisi, nagdudulot ito ng kasiyahan. Hindi kalungkutan, kundi sa huli, pawang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos ang magmumutawi sa ating mga labi. Bakit? Kasi naging kataga ng mga anak ng Diyos bago mahuli, nakapagsisisi. Ibig sabihin, bago mangyari ang mga bagay na itatama ang mga mali. Kaya sa huli, wala nang paghihinagpis, walang panghihinayang, kundi pawang pasasalamat. Wala tayo na sayang na pagkakataon. Kaya sa pagkakataon ito, itaas natin ang ating kamay, tanda ng ating pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ipikit natin ang ating mata. Sumunod kayo sa maikling panalangin aking sasambitin. Let us pray. Gawin po ninyo personal na panalangin ang katagang ito. Mapagpala naming Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos, sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi ng kasalanan at gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot panalangin. Amen. Kami po manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na po narito po isang kaluluwa, lumapit siyang banal na paanan. Pagpalain mo po, maging ganap na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po kanyang buong sambayan. Sa pangalan ni Jesus, hindi po ang natuloy ka na paglingkod siya, kundi ito ang umpisa na pagrugdog ng paghanap siyang kalooban. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Isa na lang po ang kulang sa inyo. Gawin mo ang magbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya ang aming po ipapayo sa inyo, huwag mong lisanin ang lugar na ito, hindi kayo nababautismuhan upang malubos ang iyong kaligtasan. Ngayon po, binigyan kayo karapatan maging anak ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang lahat na nagsitanggap sa kanyang pangalan ay kanyang binigyan karapatan maging mga anak sa makatubigay, nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, huwag kayong magtaka. Bakit ganun ang sinasabi namin? Sapagkat lahat ng tao ay linalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ang presidente ng ating Pilipinas ay alam yan ng mga mayang Pilipino ng presidente ay si Marcos. Pero kapag tanungin mo si Marcos, lahat ba ng mamamayan ng Pilipinas ay kilala ni Marcos? Isang tiyak na bagay ang isasagot sa inyo ay hindi. Pero kapag tinanong, kilala ba niya kanyang mga anak? Siyempre naman, anak niya. Kilala niya. Ganun sa mahal na Panginoon. Ayon sa Biblia na ating binasa, John chapter 1 verse 12. Lahat na nagsitanggap ng kanyang pangalan ay binigyan niyang karapatan maging mga anak. Kaya ngayon, bilang mga anak, may karapatan tayo tumawag sa ating pinakamamalapon Ama. At kaya tayo po dadalangin, hihiling ng anumang bagay. May katugunan ng ating mga panalangin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa sandaling ito, pwede na po tayo makabalik sa ating upuan. Kaya mamaya, pagkatapos ng ating closing prayer, mga minamahal, kung willing kayo mabautismo, magpaiwang kayo panandalan at ipapaunawa namin ng buong detalye. Sa pagkakatang ito, tayo po Hallelujah. Sa pwede lumuhod, tayo po'y lumuhod. At sa mga tayo hindi makaluhod, pwede tayo tumayo. Huwag po tayong manatiling nakaupo sa ating upuan, kundi tayo po'y sama-sama magpakababa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tumulog tayo sa ating mga pangailangan. Let us pray. Hallelujah. Opo, mapagpalain Ama sa makapangyarihang pangalan sa mga pagluhod at panalangin ng mga tao ng langsan. I'm beloved Pastor Evangelist Suris Alameda. Patuloy kami na niniklod na kapakumabas yung balharapan, ipagpatawad mga mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Saan mo kami nasumpuan sa mga kahinaan, sumagi sa iyong puso at isipan, nasambit ang mga labi, malapang patawad at kahabagan mo kami sa mga sandaling ito. Bigyan mo ng pansin, malapan ang aming mga karaingan, ipagkaloob mo po, malapan noon, ang mga panalangin, katugunan sa mga panalangin mga kapatiran, malapanginoon. Hallelujah, umaasa sila sa biyayang dadalhin, ipagkaloob
ang kalutasan ng problema, kagaling ang karamdaman, dakilang Diyos. Hallelujah, pagkaloob ang kapayapaan, kagalakan sa puso at isip, ang karagdagang pananampalataya, ito sa antas ng pamumuhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kabayang patnubayan sa araw-araw ng iyong buhay, panghawakan mo kami hanggang sa anong pagbabalik. Sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, bless sa sugat, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, bilang pitong kontak, ipatong po natin yung ating kanang kamay sa ating ulo at yung kaliwang kamay sa pati may karamdaman. Isipin natin ang ating beloved pastor sa naglihan, sa mga minamahal at sabay-sabay natin palayasin. Lahat ng mga bumapagabag sa ating paglilingkod, mayroon tayong mga karamdaman, yung mga problema. Sabihin natin, gumaling ka sa pangalan ng Jesus, banggitin natin karamdaman. At kung ito may mga problema, sa pangalan ng Jesus, malutas ka. Hallelujah. Tatuloy mo manalangin. Hallelujah. O pumapagpala namin, Ama, to the prayer of our evangelist, we receive by the power of God. In the name of Jesus, we command to cast out sickness and diseases. Infirmities, weaknesses, cast out in Jesus' name. Sickness be healed. Sicknesses cast out in Jesus' name. Poverty is cast out. Hallelujah. Be blessed, be strong in Jesus' name. Problem will serve in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Be strong, be humble in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sickness be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, expression of faith and humility. Let us jump and shout, hallelujah, praise the Lord, mula sa kibuturan ng mga puso. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, mga minamahal. Ito nagtapos ang ating pag-aaral. Ang banal na salita ng ating pinakamalapang, pinakamataas na pagpupuri, pagluluhat at pagkaparangal at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamalapang ng Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. God bless you po. We love you so much, but you love so more and more. Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating pagkapatuloy, sa ating pangmanang sumunod, aking pagkalabo pagkatao sa middle picture, beloved brother Eli Bilyasay. Amen. Purihin ang ating pinakamamalapin noon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Dante, sa pagdala ng mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God, napakaganda mensahe mga minamahal na tayo po mga minamahal ang totoong iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung mga sama-samang sangkap niya. Amen. At bago tayo magpapatuloy mga minamahal, aking po pinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At kung nagpapabot ng dobleng paggalang at pagrespeto sa ating minamat ginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeda, ganoon din po mga minamahal ang patuloy po pag-alaala sa mga turo at aral ng ating minamahal at ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda at ang pagbati sa mga beloved children, sa lahat ng mga beloved preacher, mga beloved workers, sa inyo pong lahat mga minamahal sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Sa hapon po na ito, magandang hapon po mga minamahal. Amen. Bago tayo dumako mga minamahal sa ating po mga announcement, tayo po muna ay maglilikom ng ating special love offering. Ito po mga minamahal na ating special love offering na lilikumin. Ito po idadagdag po natin doon po sa natin pong nakolekta na Divine Blessing Foundation. Amen. Praise God. Ito po ang pinaabot sa atin ng ating beloved ordained preacher. Ngayong linggo mga minamahal, maglalagay po tayo ng box dito sa unahan. At pupunta na lamang po mga minamahal yung magbibigay ng kunting tulong para po sa mga nasalanta na ating mga kapatiran sa nagdaang bagyo, mga minamahal, na dinaanan yung ibang lugar at naroon yung ating mga kapatid, mga minamahal. Tayo po'y makikipagkaisa, makapagbibigay ng kunting tulong sa abot po ng ating mga makakaya. Amen? Kaya ito po ay ating po idaragdag na ating pong malilikom mga minamahal na special love offering. Amen? Mayroon na po tayo mga minamahal na nakolekta o may nakapagpadala ng mga minamahal na may mga kunting tulong na umabot po dito sa ating barangay Salog sa mga kapatiran at 5,300 pesos. Amen? Yan po'y may dadagdag mga minamahal, ipapadala po natin sa Iriga City para po madala mga minamahal doon sa Birak, Catanduanes, at mayroon po dyan mga minamahal na mga damit na ibinigay para maibigay din po yan, maipaabot po mga minamahal, madala sa Iriga at madala po sa Catanduanes. At ang alam ko, maging sa Karamuan, mayroon din po mga minamahal. Amen? Atin po munang ipag-pray o ipanalangin yung ating po mga ipagkakaloob na kunting tulong, na karagdagan para po sa Divine Blessing Foundation. Atin po itaas na muli ang ating mga kamay. Praise the Lord. Hallelujah.
Muli kami po'y mahal na Panginoon, narito sa iyong banal na harapan na nagpapakumbaba, mahal na Panginoon. Kami po'y nasa dako ng pagkakaloob ng mga special love offering, mahal na Panginoon, na ito po'y magamit, mga mahal na Panginoon, hallelujah, makatulong doon po sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. Mahal na Panginoon, pagpalain mo, mahal na Panginoon, hallelujah, ang lahat yung mga anak na narito na magbibigay bukas palad, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy pong pagpalain, sawayin ang mga mananakmal sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga pinagkakitaan. Mahal na Panginoon, ibalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, sa lahat yung anak. Alisin mo po ang mga pag-alinlangan sa mga puso't isipan ng lahat niyong mga anak. Mahalapin pagkaisahin mo pang bawat isa amin sa pangunat panalangin ng aming beloved pastor. Ito pong samog dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Pumunta para po magbigay po tayo ng kunting tulong doon po sa ating pong mga kapatid na nasa landa. Amen. Ang bagyong dumaan. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. As when you give to the Lord. Give in love, give in faith, give in joy, and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. And now you give us a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. That's when you give to the Lord. From your heart, give the best. Give up to God, and you will be blessed. Don't be stingy, don't be sad. And from the widow in the battle, the paper has died. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. That's when you give to the Lord. People of God, when they don't give time to offering, and they don't understand why they get caught up from heavenly blessing. But when the life and everything means, when you give your love to God by giving to Him, so give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. God bless you po mga minamahal. Diyos po ang magpala sa bawat isa na patuloy pong nagkakaloob, nagtatapat. Praise God sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isa po tayo mga minamahal sa pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat tayo po'y hindi nasalanta ng nagdaang bagyo. Kaya bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon, praise God, tayo naman po ay tutulong sa abot ng ating makakaya. Kaya Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Amen. Mas maganda na yung tayo ang nakatulong mga minamahal kaysa tayo ang tinutulungan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, tayo ang tumutulong, isa tayo sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. God bless po mga minamahal. At tayo po tuloy-tuloy mga minamahal sa ating pong mga announcement. Praise God, hallelujah. Ito pong mga daraang gawain mga minamahal. Magkakaroon po tayo ng adjustment ng ating banal na gawain dito po sa ating sa Barangay Salog. Praise God, katulad mga minamahal kasi may mga nabasa tayo mga minamahal sa Facebook o sa cellphone. Katulad dito sa ating barangay na Maugmang Barangay Salog. Amen?
maugmang barangay salog, yung iba po mga minamahal, ibig sabihin maugma, masaya. Yung iba, hindi nasasayahan sa ating ginagawa. Amen? Kaya may nagreklamo mga minamahal. Mas maganda na yung nagpapakumbaba tayo mga minamahal. Amen? Sabi roon sa ating nabasa, baka mayroon namang magagawa ang barangay council para maaksyonan ang mga born again na ito dito sa Salog. Na sana naman magkaroon ng sa oras mga minamahal. Amen? Kasi medyo napalakas yung sound natin yung Biyernes mga minamahal. Parang panglinggo yung ating sound nung Biyernes. Amen? Kaya bilang mga minamahal pag unawa, medyo aagahan po natin mga minamahal. Gawin po natin alas 5 yung ating overnight prayer. Yung Friday service natin mga minamahal, mag-umpisa tayo ng alas 5 hanggang alas 11 ng gabi. Amen? At yung ating sound mga minamahal, kinakailangan medyo kontrolin natin mga minamahal. Amen? Sabi ng Banal na Kasulatan, tayo po ang may pangunawa, unawain po natin mga minamahal. Amen? Praise God. Para maging pagpapala tayo sa mga nakapakinig mga minamahal. Yung ibang mga minamahal na ating mga kapitbahay, maganda yung kanilang response. Ang sabi nila, isama nyo naman kami sa inyong panalangin. Salamat sa mahal na Panginoon. Yung iba nating kapitbahay dyan mga minamahal, praise God, hindi siguro nasisiyahan sa kanilang napapakinggan. Amen? Praise God. Lalo na yung anonymous. Yung anonymous na yun mga minamahal. Praise God. Pagpalain siya ng ating mahal na Panginoon, kanyang maunawaan. Amen? Sabi po nung anonymous mga minamahal, sana patuloy o lumakas ang ulan para magiba yung chapel dyan. Hindi maganda yung kanyang sinasabi. Pagpalain siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipag-pray na lang natin mga minamahal. Mayroon din pong nag-comment, praise God, para hindi daw siya maingayan, mag-born again na lang siya. Amen? Yun ang pinakamagandang comment. Amen? Praise God. Yung comment na yun mga minamahal, naroon pa sa ibang bansa, yung kanyang comment, mga minamahal, para sabi niya, ang alam ko yung gawain sa Salog, nasa Higod man. Bicolano, taga rito din sa atin. Kaya ang maganda niyan, sabi niya, mag-born again ka na lang para hindi ka maingayan. Panalangin natin mga minamahal. Kaya sa darating na Biyernes, mag-umpisa tayo mga minamahal, alas 5. Dapat talaga mga minamahal, maumpisahan po natin ng alas 5. Sa Eriga po mga minamahal, on time. Pag sinabing alas 9 talaga yung banal na gawain nag-uumpisa. Amen. Praise God, hallelujah. Kaya doon pa sa mga hindi nag-aaral, sabi sa Bicol, mag-ipos na kita ng amay. Para pag abot ka sa mga estudyante, praise God, kung hindi naman masyado tayong busy, kakain na lang sila, pupunta na sila sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Yung wala naman pong mga ginagawa, mga minamahal, agahan po natin dito sa bahay-sambahan. Amen. Alas 5, nandito na tayo mga minamahal. Wala pang alas 5, mas maganda, nandito na tayo mga minamahal. Amen. Para pag nag-umpisa, pag sabi ng MC, everybody say praise the Lord, makakasagot na kayo mga minamahal. Amen. Praise God. Alam nga naman magsabi, everybody say praise the Lord, yung mag-MC, wala pa yung nandyan sa harapan. Amen. Kaya, mas maganda yung bago mag-alas 5, nandito na po tayo, mga minamahal. Amen? May tutugtog dyan sa wala, mag-umpisa po tayo, mga minamahal. Amen? Praise God. Kasi yun po ang dapat talaga. At pag Miyerkules, mga minamahal, alas 5 din po tayo hanggang alas 8 ng gabi. Amen? At pag linggo, mga minamahal, mas maganda kahit malakas yung sound natin, araw naman. Amen? Kaya pagdating ng Biyernes mga minamahal, yung ating mga instrumento, medyo bawasan na po natin yung sound. Noon nga mga minamahal, sa dako ng Tigaon, pati pagpalakpak natin, kinukontrol pa tayo, di ba? Kasi yung mga katabing bahay natin, hindi halos nila naunawaan. Kaya kinukontrol pati pagpalakpak natin. Amen. Dito mga minamahal, hindi naman tayo kinukontrol sa pagpalakpak. Yung oras lang at yung medyo lakas ng sound, lalo na yung drum mga minamahal. Sabi din sa iba, okay naman yan, bawasan lang ang sound. Kaya palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unawain na lamang po natin mga minamahal. At patuloy po tayong mga minamahal sa pag-iipon ng ating pong mga pamasahe patungo sa dako ng Maynila sa darating na February. Malapit na mga minamahal. Ilang araw na lang, December na naman. Napakadali ng araw mga minamahal. Kaya para sa darating na 50-year church anniversary,
Mga minamahal, mag-ipon-ipon na po tayo ng pamasahe. Hindi po yan bababa sa 2,000 mga minamahal pag nag-upa tayo ng bus, mga minamahal. 2 araw na gawain, mayroon pong schedule yan, 8 at 9. Amen? Praise God. Kaya bago dumating yung time na yan, mga minamahal, mayroon na po tayong nalikom o nakapag-ipon na po kayo o tayong lahat, mga minamahal, ng pamasahe. Amen? Para sa darating na 50-year church anniversary. Maging sa ating TV program, radio program, subaybayan po natin yan, mga minamahal. Ang TV program, every Saturday, mga minamahal, mayroon po yan hating gabi sa Channel 4. Amen? At ang radio program, rin po, mga minamahal. Kaya dinami ng Malapinon ang pamamaraan ng na magagawa para tayo po, mga minamahal, patuloy sumubaybay sa gawain niya. Amen? At dito po, mga minamahal, sa ating bahay sambahan, makipagkaisa po tayo kung tayo po, mga minamahal, ay may mga magagawa, makakatulong, katulad ng ating mga minamahal na pakinggan, na isa tayo sa katawan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lahat may function po tayo sa iglesia ng mahal na Panginoon. Magdugtong na ng bakal para maitaas na po dyan, mga minamahal, para kung umulan, hindi na po mauulanan dyan. At pag nabubunga na po yan, mga minamahal, doon na po tayo mag-focus sa pulpito para malipat na doon, mga minamahal. Amen? Ito na yung magiging likuran, harapan doon, mga minamahal. Kaya maaaring itong mga susunod na linggo, maibububong na po natin dyan, mga minamahal. Kaya yung inyong mga asawa, sa mga sister, kung mayroon po kayong mga asawa na marunong mag-karpentero, praise God, hanap po tayo, volunteer lang, mga minamahal. I-announce lang natin, mag-volunteer po tayo para tayo, mga minamahal, ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Kayo na po ang maghikayat sa inyong mga asawa, kung mayroon kayong anak o kapatid na mga marunong, kayo po, mga minamahal, papuntahin nyo na lamang po dito at tayo po'y tulong-tulong. Sama-sama, sabi nga, tayo po'y nagkakaisa na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya bukas po, mga minamahal, itataas na natin yung bakal para unti-unti na natin na magawa. Kung tayo po'y marunong tagabunot ng pako, madali lang yan, mga minamahal. Taga-ipon ng mga kahoy-kahoy dyan na naputol, taga-hila, taga-tuwang, pumunta po tayo dito, mga minamahal. Amen? Kung kayo po'y mayroong madadala, mas maganda, mga minamahal, na pagpunta nyo rito, ay mayroon tayong madadala na mababrikan. Amen? Hindi na masama. Kung may manok, okay lang yan. Kung may gulay, okay yan. Kung may baka, mas maganda, mga minamahal. Amen? Pagpalain tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung the best para sa inyo, mga minamahal, yun po ang dalhin natin. Amen? Kung walang madadalang na pagkain, yung ating sarili, ang dalhin natin dito, tutulong tayo sama-sama sa paggawa para tayo po maging matagumpay na mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dyan na lamang po, mga minamahal, sa darating na Miyerkules, alas 5, tayo po ang mag-uumpisa. At sa Biyernes, mga minamahal, praise God, yun po ang ating pong announcement. Alas 5 hanggang alas 11 ng hating gabi. Tayo po tumayo ng mga minamahal para po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Ako na lamang po manalangin, mga minamahal. Praise Lord. Hallelujah. Opo dakilat, mapagpala po namin ang masalangit sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, mula sa pasimula na kami po iyong sinamahan, mahal na Panginoon, na iyong pinadama sa bawat isa amin ang napakatamis at manal na presensya mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa matagumpay mong balalagawain sa buong maghapon na ito, sa magandang panahon na iyong pinagaloob sa bawat isa sa amin. At kung papaano mo, mahal na Panginoon, pinarating ng maluwalhati ang lahat ng mga anak na narito, muli po naming dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, na sa pag-uwi ng lahat ng mga anak sa oras na ito, muli mo po silang ingatan, paratingin na maluwalhati sa kanilang mga pansamantalang tahanan, taglay ang kalakasan, kagalakan sa kanilang mga puso't isipan, mahal na Panginoon, at muli mo pong pagpalain na ibalik sa mga susunod pang gawain, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pangunat panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Ito pong samubdalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We love you, the Lord, but our dearest Jesus loves you more. Mayroon pong liha.